Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito yung update sa impeachment laban kay Sara Duterte. Sabi mga kababayan dito sa report ng Philippine Daily Inquirer, NUP Solons banking impeach bid despite pressure, show firmness, sabi po ni Puno. Initially, majority ng mga NUP daw, National Unity Party members, reluctant to back Duterte's impeachment. But he recounted that several party members have changed their minds and will now vote to move forward with this matter, sabi po ni Puno. Iba niya Mr. Maravillas kasi sabi ni Amy Marcos, tinatakot yung mga congressmen, kaya malamang na napilitan. Yan ang pinapalabas ni Amy Marcos, yung FLR daw, for later release yung una. Tapos ngayon, OMB, kakasuhan sa ombudsman. Pag hindi sumuporta sa impeachment ni laban sa impeachment ni Sara Duterte. Pag nagpapaniwala ka dito sa DDS Senator na si Amy Marcos, siguradong mabubudol ka. Tinatakot. Amy claims lawmakers being coerced to support BP Sara impeachment case. Yung mga kakasuhan po sa ombudsman, sabit yun talaga sa flood control scandal. Mag-support sila, hindi mag-support sa impeachment, kakasuhan yun. Pati yung mga senador, nasa initial report ni Ping Lacson, nakita ko doon sa Blue Ribbon Committee report, yung pangalan ni Chis Escudero, ni Villanueva, ni Jingo Estrada, tapos dating Senador Revilla. Ito yung privilege speech niya, former mga legislators, former Representative Saldico, former Senator Bong Revilla, Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, Chis Escudero, former Representative Mary Michi Kahayon Oy, tapos yung mga undersecretaries, tapos si Manny Bunuan. Di ba? Mag-support, hindi sila mag-support sa impeachment cases laban kay Sara Duterte, may inirekomendang kaso po. Tuloy ang flood control, tuloy ang flood control investigation at pagpapanagot sa mga sangkot. Walang kinalaman yun sa impeachment. Iba po, mga kababayan, kung ano yung mga sinasabi ni Amy Marcos. Sabi ni Pono, we believe impeachment is a constitutional process niya, not a partisan exercise. The strength of our institutions lies in allowing each member to decide freely without undue pressure or expectation of uniformity. In matters of this nature, independence must be preserved. Ganon mga kababayan. Ang ginagawa ni Amy Marcos, ang kanya pong pinapakalat na narrative ng mga DDS. Kaya malinaw na si Amy, isang DDS senator. Malinaw niya, Mr. Maravillas, noon pa. O, di ba? So itong coercion narrative mga kababayan ni Amy Marcos na narrative din ng mga DDS, ito po ay walang saysay, worthless siya. Dahil hindi man nila po sinasagot yung mga konkretong aligasyon laban kay Sara Duterte. At sa puntong ito, ang pagtalikod mga kababayan sa ebidensya, hindi po simpleng opinion ito. Ito po ay pagpili laban sa katotohanan. Wala siyang basihan, walang dokumento ng coercion. Walang pangalan kung sino yung tinatakot. All generalization ang sinasabi ni Amy Marcos. Walang insidente. Mag-cite siya sinong mga congressmen o senador ang tinatakot. Di ba? Habang yung kabilang panig, mga kababayan na nagsusulong sa impeachment, malinaw, base sa ebidensya, may AMLAC records. May NBI findings, may testimony
na malinaw. So ito ay isang malinaw na deflection mga kababayan. Pagtakas sa tunay na issue, talaga pong umiiwas sila sa corruption allegations. Hindi po sinasagot. Ginagawa pong political victim yung sitwasyon. Nililihis po yung usapan palagi. So isa po siyang classic move. Kapag hindi kayang dipinsahan yung mga facts, hard facts, ibahin na lang yung istorya. O, di ba? Laging ganun ang ginagawa ng kampo ng mga Duterte, mga kababayan. Iniiba yung kwento. So si Amy Marcos, mga kababayan, ay klarado na nagdi-display ng biases na dapat sana uupo siyang senator judge. Ang dapat i-display niya is political neutrality. Pero si Amy matagal nang sinabi, full support siya kay Sara Duterte. May forever running mate statement na siya mga kababayan, di ba? So ibig sabihin, hindi siya neutral tulad ni Robin Padilla at iba pang mga DDS senators. Hindi siya objective. Siya ay aligned at invested sa mga Duterte. Pati yung kanyang kapatid, tinalikuran po ni Amy Marcos. Pati yung 2026 budget ay inakusahang gagamitin daw laban sa impeachment o para sa impeachment ni Sara Duterte. Wala man siyang ebidensya, wala mang detalye. Ang dapat po natutukan natin, mga kababayan, at dapat nilang sagutin yung 6.77 billion pesos na nalantad po sa mga bank accounts ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. Yun dapat ang tutukan natin. Nasabi ng AMLAC, covered yun ng 630 transactions, 33 STRs. Madaling sabi, may unexplained wealth, mga kababayan, si Sara Duterte. May na-establish na financial trail, mga kababayan. Hindi siya chismis. Nasa dokumento, kitang-kita. May 18 transactions na link doon sa affidavit po ni dating Senador Antonio Trillanes, kung saan ang sabi, tumanggap ng payout ang total 181 million mula sa nagngangalang Sammy Oy, nang sabi isang kilalang drug lord. Ngayon, doon naman sa confidential funds, yung mga resibo po, napatunayan po ng NBI Forensics. Puro piki yung pirma. You see? At siyempre, yung testimony po ni Ramil Madriaga kung paano yung 125 million nalunok. Hindi for 11 days, 18 hours lang daw, mga kababayan. Very specific yung mga detalye. At may context yung mga testimony. So kapag mga kababayan, may malinaw na mga ebidensya, may mga dokumentado mismong mga anomalya, may financial trail, pero pinili mong baliwalain, i-deflect o ilihis ang issue, at ulit-ulitin yung mga propaganda, malinaw po na hindi ka neutral. So ang pagboto, mga kababayan, laban sa impeachment sa kabila ng ganito kabibigat na mga ebidensya, hindi lalarawan ito ng isang taong duwag o hindi marunong kumilatis sa katotohanan. Kasi po yung katotohanan po, ang pananagutan ay hindi po optional. Kapag napakalinaw na ang mga facts, mga kababayan. Kaya ang mas malaking tanong, may mga ebidensya ba? Sagot, mayroon. May nasagot ba? Wala. Ayaw sumagot. So ano ang kapalit? Puro script ang ginagawa nila. So ang malaking tanong, mga kababayan, kung hindi mo kayang sagutin ang ebidensya, bakit mo ito inililihis? So ang propaganda ngayon, mga kababayan, ay maingay. Pero hindi po matatakasan na katotohanan. Ang ebidensya, napakatibay. At kapag pinili mong sundan ang ingay kaysa sa katotohanan, malinaw kung saan ka talaga nakatayo. Doon ka sa pader na gumuguho. Tama po, mga kababayan. Kaya sabi po ng mga congressmen, insultuan niya ito.
House leaders deny bribe claim on probable cause vote in BP Sara impeachment. Sabi po ni Paulo Ortega, House Deputy Speaker Paulo Ortega, that the unanimous 53-0 vote was based on documentary evidence, sworn testimonies, and financial records, dismissing claims of a 1.3 billion appearance fee as baseless and diversionary niya. Sabi naman ni Congresswoman Garin, the accusations niya were attempts to discredit the process. Gustong siraan yung proseso. So sabi po ni Ortega, to suggest that lawmakers abandoned their oaths for a payoff is not only false, it is an insult to the collective judgment of the committee. Puro lang po haka-haka ang ginagawa ng mga kakampi ni Sara, lalo na po ni Amy Marcos. Sinisiraan yung impeachment process.